Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nilas na nga lang po namin itong balog niya na niluto ni Mama kaninang umaga. Niluto na nga lang po namin ito lahat dahil eto na lang naman na po yung natira. Masarap nga po itong balog niya dahil manamis-namis yung lasa niya. Ganitong balog niya nga po yung gusto ko. Ako na nga lang po ang nagtapos dito sa ginagawa ni Mama. Nagtitimpla po kasi siya ng kape ng mga nagtatrabaho sa amin. At kung naprito na nga po lahat ito ay ilalagay ko na rin po ito sa lamesa para makakain na nga po kami. At nakapaghanda na nga din po kami ni Mama. Dito na lang din po pala kumain si Kulot. Saktong habang hinahanda po kasi namin yung pang-almusal namin ay nandito nga po siya sa bahay. At sabi niya nga ay gusto niya daw pong kumain. Kaya pinagsandok ko na rin po siya ng pagkain niya. Kain po tayo mga kalabs! Kahit nga wala pong sawsawang ketchup o ano man yung ganito pong ulam mga kalabs ay masarap pa din. At tinawag na nga din po ni Mama ito pang isang pinsan ko dahil dito po talaga siya sa bahay kumakain. Paggising niya po kasi kaninang umaga ay pumunta po siya sa bahay nila nanay. Tulog pa nga po si Kuya sa mga oras na to mga kalabs. Sabi po kasi ni Mama ay kahit mamaya na lang daw po siya gisingin. At sumunod naman po itong isang pinsan ko. Gusto rin daw po kasi niya dito sa bahay na kumain. Saktong hindi pa naman po nakakapagluto si nanay ng almusal nila kaya dito na lang po siya kumain. Gusto nga din po nila ng ganitong ulam. At buong araw nga po mga kalabs ay halos wala po kaming nagawa. Hindi naman po kasi kami makapaglaba o makapaglaro man lang sa labas dahil buong araw pong umuulan dito sa amin. Kaya nililibang ko na nga lang po itong sarili ko. Nagdo-drawing at nagkukulay na nga lang po ako mga kalabs. Nagdo-drawing nga po ako ng mga mukha ng bata mga kalabs. Dahil mamaya ay lalaruin po namin ito ng mga pinsan ko. Eto nga pong ginagawa ko ay parang picture-picture. Hilig ko rin naman po ang pagdo-drawing mga kalabs. Kaya kahit hindi na po kami makapaglaro sa labas ay hindi nga po ako naboboring. Kahit buong araw nga po akong magsulat, mag-drawing o di kaya magkulay dito sa bahay ay hindi nga po ako naboboring. Okay nga lang po sa akin dahil ganito naman po yung mga hilig ko. Andito din po pala yung mga pinsan ko sa bahay. Umalis po kasi si nanay kaya sabi po niya ay dito na lang po muna yung mga pinsan ko sa bahay para may kasama daw po sila. Eto na nga po yung mga naunang nagawa ko po mga kalabs. Kunwari ay picture nga po ito ng mga bata at madami pa nga po akong nagawa mga kalabs. At kaninang hapon ay ipapagupit po pala ni Papa si Kuya mga kalabs. Mahaba na rin po pala kasi yung buhok ni Kuya at ang pangit niya na daw po tignan. Bagay po kasi kay Kuya yung bagong gupit mga kalabs. Ang presko niya nga pong tignan. At maya-maya ay nakauwi na nga din po sila ni Papa. Mabuti na lang daw po at may bukas pang barbershop nung pumunta po sila sa sentro. At eto na nga po yung itsura ni Kuya na bagong gupit. Niloloko niya pa nga po si Mama na sarado daw po lahat ng barbershop doon. I-flex ko nga lang din po sa inyo mga kalabs yung ulam po naming masarap na monggo kagabi. Si Mama na lang din po pala yung nagluto dito. Naluto na po pala ni Mama yung monggo at ginigisa niya na nga lang po itong karne. Maganda nga daw po itong nabili ni Mama na monggo dahil maalsa at malapot. Nung naluto na nga po ni Mama yung karne ay ginisa niya na rin po yung kamatis. Sinabay niya na nga lang din pong nilagay ito pong gabi. Naglagay nga po siya ng gabi para daw po mas lumapot yung monggo niya. At nung kumukulo na nga po yung monggo ni Mama ay nakita niya nga po kung kumukuha ng sabaw kahit hindi pa nga po nailalagay yung gulay. Sabi ko po kasi sa kanya ay masarap po itong luto niya. At konting sabaw lang naman po yung kinuha ko. Dahon po pala ng ampalaya ang hinalo ni Mama dito. Ang sarap po talaga ng monggo lalo na at dahon po ng ampalaya yung isinahog. Kain na din po kayo mga kalabs!